Sa mundo ngayon na puno ng ingay, kung saan mas napapansin ang malalakas ang boses at mabibilis magsalita, tila may isang taong tahimik lang na nagmamasid, nakikinig, at pinoproseso ang lahat. Hindi nakikipag-agawan ng atensyon, hindi rin nagmamadaling magsalita, pero kapag nagsalita na, may bigat at lalim ang bawat salita. Isa ka rin ba sa mga taong napagkakamalang mahiyain, suplado, o walang pakialam? Isang taong mas pinipiling makinig at manahimik kaysa manguna sa usapan. At mas komportable sa iilang taong malalim ang koneksyon kaysa sa maraming mababaw na interaksyon. Kung oo, maaaring isa ka sa mga taong tinatawag na introvert. Ano nga ba ang isang introvert? Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging introvert, ano ang lihim sa likod ng tahimik na katauhan, at bakit sa kabila ng ingay ng mundo, may kakaibang lakas ang mga taong mas pinipiling manahimik at magmasid. Ayon sa Swiss psychiatrist na si Carl Jung, may dalawang pangunahing orientation ang personalidad ng tao, ang pagtuon ng enerhiya papalabas o paloob. Dito nagsimula ang konsepto ng introversion at extroversion. Ang introvert ay hindi simpleng mahiyain, sila ay mga taong mas kumukuha ng enerhiya mula sa pag-iisa, pagre-reflect, at mas malalim na pag-iisip. Hindi ibig sabihin na ayaw nila sa tao, kundi mas mabilis silang ma-drain sa sobrang social interaction, lalo na kung mababaw o pilit ang usapan. Sa katunayan, may mga pag-aaral na nagpapakita na mas sensitibo ang nervous system ng ilang introverts sa external stimulation, mas mabilis silang ma-overwhelm sa sobrang ingay, liwanag, o maraming taong sabay-sabay nagsasalita. Kaya kung mas gusto mo ang tahimik na lugar kaysa maingay na party, hindi ito pagiging KJ, kundi natural na preference ng system mo. Isa pa, kadalasan mas mahaba ang processing time ng introvert bago sila magsalita. Hindi dahil wala silang maisip, kundi dahil mas iniintindi muna nila ang kabuuan bago magbigay ng opinyon. Kaya sa mga meeting o grupo, maaaring tahimik sila sa umpisa, pero kapag nagsalita, kadalasan mas structured at pinag-isipan ng punto. May tendency din ang introverts na magkaroon ng rich inner world, malalim ang imagination, maraming iniisip na possibilities, at madalas nagre-reflect tungkol sa buhay, relasyon, at sarili. Dahil dito, marami ring introverts ang nag-e-excel sa creative work, pagsusulat, paglikha, o mga trabahong nangangailangan ng focus at independent thinking. Pero may mga hamon din. Dahil mas sanay silang mag-isa, minsan nahihirapan silang mag-initiate ng social interaction kahit gusto nila. Minsan pinipili nilang manahimik kahit may gustong sabihin dahil ayaw nilang maging sentro ng atensyon. At kung hindi nila mababalanse ito, maaari silang ma-misunderstood o mapag-iwanan ng opportunity. Kaya mahalagang tandaan na ang pagiging introvert ay hindi excuse para umiwas sa growth, kundi paalala kung paano ka mas epektibong gagalaw sa mundo, maaaring hindi sa pamamagitan ng pagiging pinakamadaldal, kundi sa pagiging pinaka-observant, pinakamaingat, at pinakamailalim mag-isip. Kaya kung napapansin mong pagkatapos ng mahabang gathering o event ay pakiramdam mo pagod na pagod ka kahit wala ka namang ginawa, normal iyon para sa isang introvert. Mas kailangan mo ng oras mag-isa para mag-recharge. At sa psychology, hindi ito kahinaan, isa itong natural na disposisyon ng nervous system mo. Madalas ding isipin ng iba na ang introvert ay kulang sa confidence, pero hindi ito laging totoo. Maraming introvert ang may mataas na self-awareness at malalim mag-isip bago magsalita, kaya mas bihira silang magsalita ng walang saysay. Sa halip na quantity ng salita, quality ang pinapahalagahan nila. Mas pinipili nila ang isang meaningful na usapan kaysa sa 10 small talk. At kung iisipin mo, sa isang mundong puno ng distraction, hindi ba't kakaibang lakas ang kakayahang tumahimik at mag-observe? Isa pa sa katangian ng introvert ay ang pagiging introspective, mahilig silang mag-analyze ng sariling emosyon at sitwasyon. Kaya minsan, mas malalim din ang empathy nila dahil sanay silang umintindi mula sa loob. Ngunit may downside din. Dahil mas marami silang iniisip kaysa sinasabi, minsan hindi sila naiintindihan. Minsan napagkakamalan silang malayo o walang interes. At kapag hindi nila natutunang ipahayag ang sarili kahit paminsan-minsan, maaari silang ma-misinterpret. Kaya mahalagang maunawaan na ang pagiging introvert ay hindi dahilan para ikulong ang sarili, kundi para mas maintindihan kung paano mo gagamitin ang natural mong lakas.
Kung ikaw ay introvert, hindi mo kailangang pilitin maging pinakamadaldal sa isang kwarto. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa ingay para lang mapansin. Ang kailangan mo ay matutunang yakapin ang paraan mo ng pagproseso ng mundo. Pwede kang maging tahimik at matatag. Pwede kang maging reserved pero malalim. Pwedeng hindi ka sentro ng atensyon, pero ikaw naman ang may pinakamatibay na pananaw. Sa huli, ang tanong ay hindi kung mas mabuti ba ang pagiging introvert o extrovert, kundi kung paano mo gagamitin ang natural mong personality, sa paraang aligned sa kung sino ka talaga. Dahil sa mundong ito na punong-puno ng ingay, minsan ang tunay na lakas ay nasa kakayahang tumahimik, makinig, at mag-unawa ng mas malalim kaysa sa karamihan. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.